Hi guys, welcome to this channel. This is a reading for Virgo. For energy at this time, Virgo zodiac sign. Hindi ka nagtagumpay, hindi ka matagumpay, or maybe you're not in the public eye right now, or else hindi ka naging victorious, or you're not victorious, not triumphant, nag-failed ka, pero meron kang na-release na baggage, may responsibility or karga, pwedeng karga ng black magic o karga ng kung ano man na nilalang o karga ng kung ano mang mga nangkakarga na pwedeng witches, mga ganyan ba, or else pwede ding mga resentment ito or anything na karga or baggage, na-release mo siya, na-release mo. So yan, more information kung ano itong na-release mo na to sa Ten of Wands in reverse. Third party, yan ang na-release mo, third party, or else kung hindi man third party ay yung deceit ng pwede yung mga humadlang sa inyong union ng inyong ng person mo, yung humipigil, yung humahadlang, yung papagitna sa inyo, yan, pwedeng third party nga, third party, yan. And then ano ang darating sa'yo? Ano pa ang darating sa'yo? Actually, may mag-end sa buhay mo. Merong matapos na cycle. May mag-end na cycle. Para bang maging uncomfortable ka. Kasi may mag-end na cycle eh. There's change. There's transformation. There's new beginning kang sisimulan. May mag-end and of course there's new beginning. Kaya maging uncomfortable ka kasi bago eh. Hindi ka pa sanay. Hindi ka pa biyasa o hindi ka pa sanay. Or hindi mo kinagisnan yung sisimulan naman na yan. Kasi may mag-close na cycle, yun na yung nakasanayan mo. Siyempre, mag-close na ka na cycle, no? Kumaga, maaaring biyasa ka na dyan, o yan na talaga yung nakasanayan mong buhay, gano'n. So, maging uncomfortable ka, no? Kaya makaramdam ka na parang uncomfortable ka, gano'n. So, ayan. So, when it comes to person, sino ang person na meant for you? Meant for you. Oh, the Magician yung kanyang energy, the High Priestess Universe yung kanyang energy din at the same time. Manifestor to when it comes to tarot reading, no, yung the Magician. Someone na brave, pero kompleto na yung tools nito eh. Para bang kaya niya nang gawin yung hindi niya kayang gawin dati. Magagawa niya na yung parang imposible na magawa ng iba o ng kung ano siya dati. Imposible yun sa kanya dati na magawa yun. Pero ngayon, hindi na imposible. Possible na magawa niya na. Kunwari, para sa kanya dati, mahirap na parang there's blocks, hadlang, delays, o parang hindi niya magawa na kontakin ka, yung ganyan, o kaya yung mag-put up ng negosyo, parang gano'n. Pero ngayon, kaya niya na, magagawa niya na, yung gano'n. And the High Priestess and Reverse. And ito ay more clarification with this High Priestess and Reverse energy nitong the Magician na to. So okay. Yung pumipigil sa kanya na mga spiritual na ginawa sa kanya o mga spiritual o maaaring kung siya man ang gumawa ng spiritual, tumigil na siya. Yan ang mga naghadlang sa kanya na mag-take ng action or to be with you, na maging courageous, magkaroon ng inner strength, magkaroon ng strength na maging ano siya pati, maging courageous, maging matapang na hindi na mailap sa'yo, na mag-appear sa buhay mo, na i-approach ka, na lalapit sa'yo, ganon. And actually, this person is guided din naman talaga. Guided na
to be with you. Guided kasi meant for you nga eh. More information dito sa The High Priestess in Reverse. Ito yung family na gumagawa ng against sa inyo or para hindi kayo magkatuluyan itong tao na to eh. Yan. Itong family na ito. So, wala na nga silang wala na silang control. Hindi na sila makapamanipulate. Hindi na sila makapangontrol. Hindi na sila makapangialam sa inyong connection. So that you will be together. That's why tinanggalan na sila ng access sa inyong dalawa or control sa buhay ninyong dalawa. O kaya siguro tinanggalan sila ng authority or alam yung power over the two of you na makapangontrol sa inyo para magsama na kayo ng person na yan, para hindi na kayo matakot na kausapin ng isa't isa, para hindi na kayo mag-hold back, ganyan. Ito yung pamilya na hindi nag-succeed, hindi nagtagumpay, nag-fail sila, and untriumphant, unvictorious. So, ginagawa nila against inyo. Kasi ang gusto siguro ng pamilya na to, may ginagawang deceit sa inyo, spiritual, ay hindi kayo magsama. Pero, tinanggalan na sila ng kakayanan o control o power na makapangalam sa inyo, makapangontrol, ganun. Kasi lumalabas talaga dito, hindi ito mapipigilan to connection yung dalawa ng person may. You will be together. So. Magkagaanan yung loob ninyong dalawa nito, ng tao na to. Yung person mo na meron kayong soul connection. Pwedeng twin flame mo, 6 of Cups, or divinely guided kayo to be together. Mauwi ito sa kasalan, guys. Para bang na to eh, naka-set na. Meant nga para sa iyo to eh. You're meant to be together. Yan ang masusunod kung ano yung rules ng God o kung ano yung nakaset na, sinet ng God, yun talaga mangyayari. Yan ang nag-create ng lahat-lahat eh. May mas powerful pa ba sa God? O, diba? Merong purpose yun yung God kung bakit kayo pagsamahin. Ano bang purpose sa inyo ng God? Bakit kayo pagsamahin ng dalawa? Nitong person mo. Para hindi na matenga. Para may mabigo, may heartbroken, may masaktan. Tingnan natin ha. Para ma-stress, mag-overthink, problema, para hindi na pa-relax lang o magpakalma-kalma. Yung alin. Let's see. Etong nahirapan, nagdurusa, may sakit, left out in the cold. Pwede third party, nasasaktan siya, deeply hurt. Kaya pagsamahin ko yung dalawa. In separation siya ngayon, maybe with your person or with you, o kung sino man sa inyo. Pero nang-spy siya. Panay pang-stalk, pang-spy niya sa iyo, sa person mo, or sa inyong dalawa. Binabatay niya yung buhay ninyo. Kahit you're not together pa ng person mo. Pero matapang to na lumayo o talikuran o layuan kayo ni person mo o sa person mo. Lumalayo siya, tumatalikod. Ano tinatalikuran ito?
ay yung hindi nagme-message na sa kanya, yung hindi na siya kinakausap, hindi na siya kinokontak, yan ang tintalikuran niya. Ito yun ang spy sa'yo, kay person mo, sa inyong dalawa ni person mo, para makarecover na siya sa kalungkutan. Alam nyo guys, ito ay paliwanag ko sa inyo ha. Any witchcraft, kasi ang tingin ng iba, pag makipaglabanan daw sa spiritual, may mga orasyon na ritual, akala nila sa Diyos yan, yung kalaban nila yung mangkukulam. Hindi nga po yan sa Diyos, yung may mga ritual, mga alam niyo yung mga tigal po, mga ganyan, mga palipad na hangin, barang kulang puntras, ano. Sa kadiliman pa rin yan. Kahit ang kalaban ninyo ay mangkukulam, wala pa rin kayo pinagkaiba doon. Kung yan din ang gawain ninyo, witchcraft, di ba? Ganun. Sa kadiliman din, kung ba, kadiliman kontra kadiliman, kadiliman versus kadiliman. No? Prangka lang kasi, dinadirect ko lang kayo para mamulat kayo na hindi kayo sa side ng Diyos kung ang kinakalaban nyo ay kapwa, kumbaga, ang kinakalaban nyo ay mangkukulam nga. Eh kung kulam din ang ginagawa ninyo, witchcraft din. Kung ang gumagawa ng witchcraft ay kinakalaban ninyo, na witchcraft din ang gawain ninyo, ginagawa ninyo. Hindi kayo sa Diyos niyan. Siyempre, doon pa rin yun sa the Devil's Kingdom yan. Tricks nga ng mga sa Devil's Kingdom yan para makuha ang souls ng mga tao Yan. Kasi meron ako napanood na video, guys, na talagang pinapanindigan niya na, ay video ba yun? Nabasa ko. na naka-destined sila ng person niya daw, soulmate. Basta yun ang paniniwala niya Kaya hindi daw siya napapatalo sa spiritual. So, ibig sabihin, gumagawa din siya ng spiritual. Yung spiritual, yung mga orasyon, mga ritual. Baga, kung ginagayuma yung person niya, gagayumahin niya din yung person niya. O kaya, kung ginagawa ng ritual, spiritual, ganun din yung gagawin niya. Ganun yung pagka hindi mo palubusan naintindihan Ganun yung mindset na kumbaga, lalaban ka din sa spiritual na mga ganyan, witchcraft din. Pero hindi yan sa Diyos kasi yung mga ganyan, yung witchcraft. Alam nyo guys, pag totoo na nakadestined kayo ng isang tao, hindi lahat ay may destiny na yung katulad niya na may tinakda sa isang tao. Kasi pag mga tinakda na yan, ang alam mo dyan, may purpose ang ganyan na kung kaya sila pagsamahin. So hindi lahat ay ganon, no? Kagaya ng gagawa ng mga misyon, galing sa God, kagaya ng ewan ko anong bang gagawin ng pagdalawa. Kagaya ng sa saksi sa Bible, yung dalawang saksi sa Bible. Ganon. Di ba dalawa sila magsasama sa isang misyon, yung dalawang saksi sa Bible. Nasa Bible din sa Revelation. Meron ako din. Yan, parang ganon. No, example na lang yun. Yung mga ganon na kung kaya sila pagsamahin. Yun. Wait lang Pagka, kunwari, dinestined yan, hindi mo na kailangan gumawa ng spiritual kung talagang nakadistinct kayo. Hindi mo kailangan gumawa ng witchcraft din. Hindi mo kailangan na gumawa ng deceit din. No? Kasi pag ginagawain mo din, wala kang pinagkaiba sa kadiliman yan nagawain Kaya mo na lang ang God. Kung para kayo sa isa't isa, gagawa ng paraan ng God. Huwag ka na lang lumayo, huwag ka matakot na ma-unite kayo, ganun na lang. No? Nandun yung, yung decisive ka, porsigido to be with your person, na kahit na minamanipulate yung isip mo, yung sinusinda ng mga illusion, ay lumalaban ka na, hindi pwede ako magpa-control, hindi ako pwede magpa-manipulate. Gusto ko ma-unite kami ng person ko. Kasi may mga ganung deceit manipulahin ka nila para maging defensive ka. Hindi mo kailangan gumawa ng spiritual kasi yung spiritual nga, witchcraft, ay sa demonic yan siya. Hindi yan sa Diyos. Pati yung kapangyarihan yan. Hindi yan sa Diyos. Ang tunay na nakadestined o talagang nakatalaga kayo, hindi mo kailangan gumawa ng mga ganyan. Spiritual. Dahil walang makatalo sa Diyos. Pag once na para kayo sa isa't isa, you will be together at the right time. Sa tamang panahon. O yung panahon na, yun na yun.
kung kailan kayo pagsamahin. Ang importante, hindi ka guarded, hindi ka defensive. Wise ka na mag-isip. Paano wise? Hindi ka na magpa-manipulate, hindi ka na magpa-control sa mga deceit, kasi sa mundong to, puno ng deceit dito. Like mga witchcraft na yan, mga orasyon, di ba, mga ritual na ginagawa. Hindi ka magpapigil. Kunwari, kung gusto mong kontakin yung person mo, hindi ka magpapigil, hindi ka magpadala sa takot, hindi ka magpa-hold back, hindi ka magpa-restrict. Kasi manipulahin nila yung isip mo yun para pigilan ka. No? O pigilan kayo ng person mo na magkaroon ng communication sa inyo, na ma-unite kayo. Pipigilan nila yung union nyo. So, huwag kang maging defensive, huwag kang maging guarded, huwag kang ma-intimidate sa person mo. Kasi yun nga yung ng kaaway. Gawin nila kayong ma-intimidate kayo sa isa't isa. Para lalayo kayo sa isa't isa. Para iwasan nyo yung isa't isa. Yan. Lalo kung nagkatistin kayo. Yun lang naman ang gagawin ninyo. Dapat, huwag kayo matakot sa isa't isa. Sa inyo, sa person mo, huwag ka matakot. Sa person mo din, huwag matakot sa'yo. Na makipag-usap. Dapat tanggap ninyo yung flaws ng isa't isa. No? Tanggap mo din yung flaws mo. Hindi ka dapat magpadala sa insecurities. Isa pa yan sa ginagamit ng kaaway. Para hadlangan ang inyong yun. Yan. So, yan. Pero, once na divine, you will be together. Kung hindi pa, at may mga blocks pa, maring hindi pa, yan ang divine timing. Na magsama kayo para gampanan niyo ang mission niyo. Hindi always na yung magsama kayo para bumuo ng pamilya. Hindi always na ganun. Para katulad dun sa Bible, yung dalawang saksi, meron silang gagampan ng mission na magkasama sila. Yung mga ganun yun yung mga pagka mga purpose from God, ng mga mission from God, yan. Kung kayo pagsamahin. Yun na alam ko dyan. So, kasi kung gagamitan mo pa ng kaliwa, mga witchcraft, hindi ka na nalilinya sa God niyan. Hindi ka na sa God niyan. Hindi na suporta sa iyong God niyan. Hindi ka sa God niyan. Hindi ka sa Diyos niyan. Kasi ang ginagawa mo sa kadiliman, yung para nagkikerry ka ng mission galing sa from the devil's kingdom. Yun. Diba Diyos ang kung naniwala kang Diyos na bigay sa'yo ng mission o nagtakda sa inyo to be together, hindi mo kailangan gumawa ng mga pinapagawa ng kadiliman para lang magsama kayo. Kung kailangan maging courageous, matapang, and strong. And hindi ka magpamanipula, hindi ka magpakontrol sa enemy na gusto kayong paluyuin, paiwasin sa isa't isa ng enemy. Huwag kayong magpakontrol doon. Kasi yun ang gusto nila, iiwasan yung isa't isa, iwasan mo si person mo, iwasan mo, matakot kayo na makipag-communicate sa isa't isa. Ganun ba? Matakot kayo na magsama, ma-insecure ka, makaramdam ka ng insecurities. So, dapat ma-master mo yung kung paano mo makontrol yung mo, yung sarili mo. Paano mo ma-handle yung situation, kung paano mo labanan yung atake ng kaaway. Yung ginagawang deceit ng kaaway. Kasi dito sa mundo, puro deceit dito talaga. I'm not one of them. Madaming deceit dito. Witchcraft pa lang, ang dami na. Lumalabas talaga guys na may kaaway. May mga kaaway na gusto makipaglaban, makipag-compete. Parang tingin nila competition yan, competition. So, pag alam nyo na may mga ganun, pagkatiwala nyo lang sa God, panalangin nyo na lang na kung para sa inyo, bigay niya sa inyo. Huwag hayaan na madlangan. Hindi nyo kailangang gumawa ng witchcraft. Makaiwas pa kayo na mapunta sa impyerno ang kaluluwa nyo. Di ba? May iwasan nyo pa yun pag hindi kayo gumagawa ng witchcraft. Laking kasalanan yung witchcraft na yan. Number 1 yan na kasalanan na itatapon sa impyerno ang kaluluwa
Yung God mismo tatapon ng kaluluwa sa impyerno ng mga napapractice ng witchcraft. Nasa Bible yan. Kaya, hanggat maagap, huwag kayong gumawa ng ganyan. O iwasan nyo, magbago. Kung nakagawa na kayo, magbago. Huwag nyo nang balikan. So, yan. The Tower. Merong nandi-destroy. Merong nandi-destroy. Lumalabas dito. Merong na-destroy. Merong nag-end. Merong natapos. For clarification with this tower here. More clarification with this 5 of Wands. Dinestroy. Ito mga kaaway nito, babae, lalaki. Dinestroy. Dinestroy. May dinestroy dito. Babae, lalaki. Ito yung mga humaharang eh. Sila tong humaharang na siguro mga third party to. Mga third party sa side mo, sa side ng person mo. Babae, lalaki oh. Puro goal driven pa naman and ayun, gusto mo pag-compete. Ito yung mga energy niyan yun. Kahit mandaya sila basta makakuha lang ang gusto nila. Basta ganun sila ka-goal driven. Ito yung mga humaharang, gustong kontrolin ang sitwasyon, gusto kayong kontrolin, gustong hadlangan yung inyong union. Yan, mga kaaway yan. 5 of Wands, mga kaaway. Kaya dinestroy sila. Maring God ang nag-destroy sa kanila o dinidestroy na sila ng God para makapag reach out na ang lalaki. Kung sino lalaki sa inyo, ng person mo, yun ang mag-reach out. Siyempre, ganun talaga yon. Yung lalaki ang mag-reach out. If willing talaga yung lalaki, no? To be with that, with his woman. Ganun na lang. Ayan. Na para maging positive, brave, at makapag-umpisa ng fresh start, na makapag-reach out o makapag-umpisa na, alam mo, makipag-communicate na tuloy-tuloy, consistent sa babae. Lalaki yan dito yun. Merong ni-restrict din. Merong ni-restrict o Shanine, na-restrict, binind, para wala nang magawa. Para hindi na makagawa ng disito, kaya na-restrict siya. Maaring God ang nag-restrict dyan. Ito siguro itong dalawang to dinestroy, na-restrict sila para hindi na kayo mapastagnant o hindi ka na mapastagnant at yung person mo. Yan. Para makat na, mahinto na, no? Para makat na daw, para mahinto na, matigil na ang pagkukunsyabahan, pagtutulungan, pagkakaisa nila. Hindi lang, may pagkakaisa dito sa dalawang to, nagtutulungan sila. Dalawa or more sila. Kasi gusto nila, hindi kayo ma-unite. Remember that. Kaya hindi mo kailangan sa yung kumapit sa witchcraft din. Sa mga kumakapit sa witchcraft yan para lang matuloy ang kanilang iniisip na destiny nila. Kung naniniwala kayong destiny yan from God o para kayo sa isa't isa at divinely guided yan, hindi nyo kailangan gumawa ng witchcraft o spiritual. Hindi nyo kailangan magpagawa sa ano. Kasi kung naniniwala kayong sa God yan, kasi ang God ay creator yan. The most powerful. Kasi pagka gumawa pa kayo ng spiritual, hindi na kayo sagad niyan.
Pag pinagawa niyo, hindi na kayo sagad niyan. Sa kadiliman na kayo niyan kasi ang ganyang gawain ng witchcraft ay sa kadiliman. Di ba? Importante, firm kayo at hindi kayo magpa-control, hindi kayo magpa-manipulate, hindi kayo hindi kayo magpa-apekto sa ginagawa ng kaaway na kaso mga orasyon kasi ako nga na control ng orasyon, guys. Kahit salita mo makontrol nila pero ang tiwala na lang sa God. Darating at darating ang panahon kung talaga nakadestin kayo to be together ng inyong person, you will be together, no? At importante nga, hindi ka umiwas. Pag kontakin ka ng person mo, dapat hindi ka umiwas. O kaya, pag ikaw, kontakin mo yung person mo, dapat hindi umiwas-iwas person mo. Huwag kayong mapadalas takot. Dapat maging brave and courageous kayo to be together. Ganon. Dapat ay matibay ang loob. Makapal ang mukha. Hindi naman ganon. Dapat ay strong ka. Strong ka inside. Strong yung isipan mo. Kasi yung isip yan sinasendan na ng mga illusion, orasyon, para takutin ka, intimidate ka, manipulahin ka, para umiwas ka. O kung ano pa mga deceit nila, ang dami. Ang dami na lang deceit para umiwas ka. O kaya ay siraan lang yung person mo. O siraan ka na sa person mo para umiwas sa person mo sa'yo. O ikaw. Basta ganun, pwede nga din pag-awayin kayo. O diba? Ganun. Pero dapat ay maging firm, strong. Diba? Manindigan ka na you want to be with your person no matter what. Diba? Kahit ano pa. Kasi yung sa nakikita mo sa ngayon, yan ay mga deceit lang yan. Mga deceit ng mga enemy yan para hindi kayo magsama. O lumalabas dito. Para hindi kayo magsama, hindi kayo magkatuluyan. Gawa ng kaaway. So see, Knight of Cups. Nagtutulungan sila. May pagtutulungan dyan sa dalawang yan. Baka madami sila, hindi lang dalawa. Ewan ko. Basta may babae, may lalaki. Knight of Cups. May sinesense sila sa inyo o sa'yo o kay person mo. O, kanino sinesense? Sa babae ba lalaki? Sa lalaki. Lalaki yan dito. Sinesense sa lalaki. Lalaki, puro lalaki dito. Sinesense sa lalaki kung sino yung mag-offer sa babae. Yung lalaki, sino yung lalaki sa inyo ng person mo. Yan ang sinusuyo nila ng mga orasyon. Sinisindan nila ng orasyon na kumbinsi ng orasyon. Hindi nyo alam kung gaano ka makapangontrol yung mga orasyon na yan. Hanggat hindi kayo aware hanggat hindi nyo na-experience, hanggat hindi kayo aware sa madisit na ganyan. Sinusuyo o sinisinda ng mga orasyon yan o mga ritual may ginagawa o kung ano man. Parang kinukonvince in this way. Yan, yung lalaki. Kung sino sa inyo yung lalaki. Para, eto, nagtulungan itong dalawa, di ba? Para hindi makapag-take na action yung lalaki sa babae, para hindi makapag-reach out yung lalaki sa babae, para matakot, ma-intimidate, ma-insecure, kung ano yung sinisent nila para mapigilan yung lalaki para hindi makapag-take na action sa babae. So yan ang ginagawa nila. Isa yan sa ginagawa nila dito sa inyo. So that alam nyo, kaya huwag kayo magpadala Kunwari, sino may lalaki, kunwari ikaw lalaki, sindan ka na ng orasyon na na ma-intimidate ka, matakot, o ma-turn off sa person mo. Pero gusto mo din talagang makasama mo yung person mo, niwala ka nakadestin kayo. O kaya ay sindan ka na baka yung mag-isip ka na baka hindi ka magtagumpay, masaktan ka lang, kaya atras ka na lang. Mga ganun ba? Siyempre manipulahin nila isip mo You will create illusions nga pati sa isipan mo di ba? So dapat hindi ka magpadala dyan. Kung gusto mo mag-reach out sa person mo, kasi kung ikaw yung lalaki, ikaw talaga mag-reach out. Mag-reach out ka.
Maaring, yan na yun. Pag nakapag-reach out ka, yan na yung panahon na, syempre, pag nagawa mo nang makapag-reach out sa person mo, yan na yung divine timing. Makapag-umpisa na kayo na magkaroon ng yun sa inyo. Kaya huwag magpadala sa takot. Huwag ka din matras-atras. Huwag ka din umiwas-iwas. Huwag ka din yung parang maglaro-laro ka. Umiwas-iwas ka, takas-takas, maging trickster ka, maglaro-laro. Pwede din send nila yan na orasyon na maglaro-laro ka na parang pagka kinausap ko ng person mo, parang iwas-iwas ka din, parang player ba. Kung talagang gusto mo makasama yung person mo at naniwala ka na nakadistinct kayo, hindi mo kailangan iwas, panindigan mo. Yan. So, ayan. Ito na lamang for Virgo to eh.